But don't worry, sapagkat ako'y pastor na kumikilala ng oras. Nasabi ko rin yan sa lugar ng Malolos. Well, supposed to be, ngayong araw na to ay dapat ang ating Sunday worship ay request ni Pastor Lance na tayo mag-join sa kanya. Hindi naman natin tatanggihan si Pastor Lance. Kaya lang, nasabi niya po yun sa akin gabi-gabi na tataka ko bakit niya nagawa yun na sabihin gabi-gabi na. Sabi niya kasi nahihiya naman ako na sabihin ito pero ginawa niya na rin masabi. Sabi ko sa kanya, kung sabihin mo yan, sabihin mo ng mas maaga kasi prepare na kami lahat. Sabihin, si Pastor Dayaw, magtuturo ng Sunday School, pinatawag ko yung aking kapatid para tulungan ako sa gagawin ngayong umaga. Tapos, nagbihis na yung mga unesimo natin. Yan po supposed to be kakantayan sila. Kita nyo, naka-uniform na sila. Catering. Kaya lang, nawala ng tiwala kami sa kanta. Ako'y magtitiwala ba yun? Baka naman ikaw lamang, Kuya Justin. Alright. So, tingnan natin ang ating Bible. Tayong natin tumayo. Aklat ng Exodus chapter 12. Layo naman. Last Sunday, nandun tayo sa chapter 1. Kung maaari nga lang, madaanan ko yung sa pag-aaral natin ngayon, madaanan ko yung mga chapter, mukhang hindi naman kakayanin. Okay, so mag-aaral tayo. Tingnan natin ang salita ng Diyos sa ating screen. Aklat ng Exodus chapter 12, verses 21 hanggang 49. Tingnan natin yan, Mahaba-haba. Ready na tayo? Grabe pong, yung paksa ko na to ay about the Passover. Bago po natin basahin yan, I'd like to tell you a little story. Noong war between 1967 and 1968, bagamat napagtagumpayan ng Israel ang digmaan laban sa 5 or 4 na mga bansa, kagaya ngayon, ang kalaban ng Israel ngayon ay 3. May gera sila sa Gaza na part of Palestine, nakikialam na rin ang Syria at ang Lebanon. At in fact, binomba ng Israel yung sa Syria. Binomba na rin nila ang Lebanon. Tinitingnan nila kapag may lumilipad na mga missiles sa kanila, check nila kung saan yun galing. At doon sa lugar na yun, bubombahin nila. Ginawa ko yung pag-atake ng Hamas. For your information, yung kung Hamas, pag narinig natin word na Hamas, Hezbollah, saka ISIS, sila ay mga militant, mga terrorist group. So, kinukumpinayan ng mga dissenting mga bansa na hindi makatuwiran. Ginawa ko nila yan, gaya ng 1967-68 war, na kung kailan nahinto na ang gera na napagtagumpayan ng Israel, yung 4 na bansa, sa 6 na araw na gera, pagdating po ng oras ng kanilang celebration, yung Kippur, sa kanilang Yom Kippur celebration, lahat tahimik, lahat sumasamba sa Diyos, lahat nagsa-celebrate, saka sila binomba ng kaaway sa maraming nalaga sa kanila. Nung pong Saturday, nakaraapang Saturday ay binomba sila. At nung binomba sila panahon po na sila ay may celebration. Kung kailan sila ay nagdiriwang ng kanilang holy feast, ang kanilang festival, ganyan kataksil ang kanilang mga kaaway. Ito pong ating pag-aaral ngayon ay tatalakay sa isa sa pangunahing major sa kalendar ng kanilang mga festival. Walang iba kundi ang Passover. Tingnan natin ating Bible. Tinawag nga ni Moses sa mga pinuno ng Israel at sinabi sa
pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sarili-sariling pamilya at kakainin ninyo ito para sa Paskwa. Yung word na Paskwa is a feast, a Pasko, or pagdiriwang sa kanila. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo, basahin ito ng dugo ng tupa at ipahid sa pagkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabi iyon, lilibutin ni Yahweh ang Ehipto at papatayin ang mga Egyptio. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid ng dugo sa magkabilang poste at itaas sa pintuan ay hindi niya hayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sa gabi iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin hindi pa natapos. Ang mga Egyptio, lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ang pintuan, ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. The next verse, sundin ninyo ang mga tugtunin ito at palagi ang ganapin, pati ng inyong mga anak. Remember that verse 24. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupain ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanaw ng inyong mga anak, bakit ninyo ginagawa ito? Sabihin niyo ito'y pag-alaala sa Paskwa ni Yahweh, nang nagpasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Egyptio. Nagpasan ito ni Moises, sumuko ang buong bayan at sumumpa sa Diyos. Pagkatapos umuwi na sila sa ginawa ang Yahweh sa pamamagitan ni Moises at Aaron. Ang gabi yun, pinatay ni Yahweh ang panganay na lalaki sa buong Ehipto mula sa panganay ng Panaon at tagapagmana ng trono hanggang sa anak ng bilanguna sa piitan, napatay din ang panganay ng mga hayop. Nagabi yun, nagising Panaon ang kanyang mga tauhan at lahat ng Egyptio at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Naggabi rin iyon, ipinatawag ni Panaon sina Moses at Aaron at kanyang sinabi, sige, umalis na kayo sa Ehipto. Lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo. Dali ninyo, pakihan ninyo mga tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipanalangin din ninyo ako. Inapulan sila ng mga Egyptio at sinabi sa kanila, pampapatay kami lahat kapag hindi pa kayo umalis dito. Kaya binalot nila ng damit ang minamasang harina at pinalagyan ng pampaalsa. Ni alisin sa sisidlan, pinasang nila iyon at umalis. Noon nahingi na nila sa mga Egyptio, remember this verse. Ganda niya na, tingnan niyo. Noon nahingi na nila sa mga Egyptio ang mga alahas na pila at pinto at mga damit tulad ng iutos sa kanila ng Moises. Ibinigay ng mga Egyptio ang nagbigay ng mga Israelita sapagkat niloob ni Yahweh na sila'y igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasa pusang nila ang kayamanan ng mga Egyptio. Mula sa Ramesses, naglakbay ang mga Israelita patungkol Sukot, tumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Remember that. Tingnan niyo, ang dami, no? About what? Balik natin kaunti. Nakalagay ba? About 600,000. That's more than 500,000. Naiintindihan niyo ko? So kayo pag nag-iisip kayo, gano'n po karami naglalakbay? Mag-isip kayo, mahigit sa isang siyudad, mahigit pa sa Tondo, ang dami na tao. And then, think about that. Then, maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila, maraming rin silang dalang tupa, kambing at bata. At niluto nila, dala nilang gagawin tinapay na wala pang pampalsa. Hindi na ito nakuha lagyan pa ng pampalsa sapagkat akunahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahon pagluto ng pagkain. Talata na lang ng nirahan ng mga Israelita sa Ehipto ng 430 years. Huling araw ng ika-430 years na umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Nang ating ibigabing iyon, iniligtas si Yahweh at pinalabas sa Ehipto
Kaya, ang gabing iyon ay tinalaga nila sa pag-aalaala, sa pagliligtas sa kanilang Yahweh. Ang pag-aalaala iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ito ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa, bawat kumain ito mga dayuhan. Ngunit ang alilang binili ninyo ay makakainin ito kung siya ay tuloy na. Hindi naman kumain ito mga dayuhan, nakikipaduluyan lamang sa inyo, kaya yung mga upahang manggagawa. Ang kordero pang Pasko ay dapat kainin sa loob ng bahay na pinaglulutuan ito. Huwag ilalabas kahit kapirasan nito at huwag ding babaliin kahit isang buto. Remember also that verse, ha? Walang babaliin, patupa. Yung kordero yung luto ay walang babaliin buto. Then, lahat ng dayuhang makikisamayan sa inyo gustong makipagdiwag sa Pasko ay kailangan tumiit muna, pati ang kanyang mga anak na lalaki bago pasalihin sa pagdiriwag. Sa gayon, ituturing silang katutubong Israelita. Huwag hahayaang kumain ito ang sino mang hindi tuloy. Lahat ay sakaw ng mga tutuning ito mag-isa'y katutubong Israel o Israelita o dayuhan. Pagpalain ng Panginoon at kanyang mga salita. Panginoon naman sa langit, pinagkakatiwala namin na pag-aaral ng iyong mga salita, tulungan niyo po ang iyong lingkod. I-remind niyo po, Panginoon, ang kanyang mga studies at nagtitiwala ang iyong lingkod, Panginoon, sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Paunawan niyo sa aming lahat. Tulungan niyo kami, o Banal na Espiritu, sa lahat ng mga bagay na gaya nito at ma-enjoy namin ang pag-aaral ng iyong mga salita. Pakita namin ang mga kahulugan at mensahe mo nito sa aming mga buhay at sa panahon ito. Nananalangin po kami sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Makakaupo na tayo lahat. Baka naman hindi pwedeng hindi bulgar na bulgar ang inyong operation sa kusina. Panahon pa naman ng gawain, bakit nakaprogram na kayo dyan? Hindi pa ako natutuwa sa kinikilos ninyo. Anyway, ngayon po umaga, pag-usapan natin, ang pamagat natin, the message of Passover. Yung mensahe ng Passover. Ilang mga bagay, gaya ng ating napag-aralan last Sunday, hindi po natin maihihiwalay ang pangyayari ito na may kaugnay sa Genesis. Ang makikita natin issue dito ay instruction, paano gawin, paano mag-celebrate at Passover. Pastor Dayaw, ikaw ba'y nakadalo na ng tinatawag ng Passover ceremony? Wala pa. Ganitong pagpipito ng Passover na merong pagkain ng tinapay na walang imadura at merong karne, wala pa. Pahanas natin kay Pastor Dayaw. Nga lang, napakagastos. At meron po totoong alak doon, Pastor Dayaw. Ang tuwa naman ng mga taga-Onesimo, pagka sila matapos mag-office mo, ano yung sumasali. Alam mo kung ano pinatutuwa nila sa pagsali doon? Totoo kasi ang alak. At yung alak, 4 na tagay yun. Naalala ba yan, Ate Michelle? Opo pa. Ilang beses. Ikaw ba, Ate Jo, ang kay nakaranas ka rin ba? Natatawa kasi masarap din. I tell you, sa lahat po ng pagdiriwang namin, yan po ang aming pinakamahal at pinakamagastos na pagdiriwang. Yung tinatawag na the Passover. Well, kung ako tatanungin, kailangan ba talaga natin magdiwang ng Passover? Remember this. Tingnan niyo. Yung ating binasa, nakalagay doon may mga dayuhan sasama sa kanila. At ang sabi doon, sige, kung sasali sila, Moises, at totoo, hindi sila pwedeng sumali. Pero kung sasali sila, sila ay dapat tuniin. Saan mangyayari? Kahit na kayo ay hindi Israelites, magiging angkot kayo na Israelita sa kanila. Wow! Ilang mga bagay gusto kong makita natin at mamamangha tayo. Hindi ko alam kung kailan ninyo narinig
o kung nabasa nyo na dati, o kung may alam kayo, gaano kalaki ang population na lalabas mula sa Ehipto. At nakita natin, 600,000. So 600,000, mag-iisip tayo. Kung mag-asawa kayo, hindi ka magbibilang ng isang anak, lalo na kung ang bilangan ay mga taga-Asia. Di bale kung European. Pero kung mga Asiatic, ang anak, it's like 2 hanggang 4. Lalo na mga Pilipino. Kaya pag halimbawa, hiningi natin, ilan ang population sa Romblon? Sabihin natin, sa Romblon, let's say, botante na lang. Ang botante ay 700. Pag-iisip ka agad, 700 ang botante, may mga batang hindi pa bumuboto. Kaya pag inisip natin yung naglalakbay na 600,000, lalaki lang yung nakabilang, paano na ang bilang ng mga babae at ng mga bata? Naisip nyo gaano kalaki? At naisip nyo ba na habang naglalakbay sila, dala-dala din nila ang kanilang mga hayop? Well, number one, gusto kong maintindihan natin, hindi pa po ako naroon sa ating main points. Nandun ako sa introduction. At kahit introduction mahaba-haba, gusto kong maintindihan natin na yung ating binubuksang text, pagkatapos nating basahin, tatalikod tayo rito, uuwi tayo, na meron tayong ganap na naiintindihan sa salita ng Diyos. For example, yung ating issue ngayon ay tumutukoy ang usapan sa tinatawag natin about the land. Ito pong Passover ay may issue ng patungkol sa kordero. Anyway, pinapapili sila ng hayop na ang kanilang pipiliing hayop ay ano ang qualification ng hayop. Meron po ba tayong point ng introduction? Wala, no? Meron din? Naglagay ka? Okay. Tingnan natin na what is the issue in this particular chapter. Pakikita natin that speaks about the blood of the Lamb. Yung ating chapter 12 ay nagsasalita ng tungkol sa dugo ng kordero. Kuha ka ng dahon, yung halaman ng hisopo, at let's say ang dugo ay nasa planggana, ay iyong gagawing parang brush na ito, at ipahin nyo sa magkabilang poste. Nakita niyo yung pintuan, may magkabilang poste, ito itaas. Anyway, hamba yan. Papahiran natin. And that talks about the blood of the Lamb. Ewan ko kung nakakaintindi tayo ng mga pangaan ng Diyos sa ikaliligtas ng isang tao o ng ikaliligtas ng marami. For example, si Abraham. Si Abraham ay inutusan ng Diyos sa maghandog ng kanyang anak. Ayan na yung Passover namin. Actually, hindi ko alam kung ang tinapay natin na yan ay tinapay na original or Skyflex na sinunog ko. Kasi yung bread kasi sinisilip yan ay nahulugan yan sa pagsilip. So yan po yung aming nakita namin. This is, we call this yung cedar preparation. So yan po yung mga gamit namin. Wow! Kita-kita yung mga alak, totoong alak. Sarap lang ng mga manginom. But anyway, first batch yan yung picture. Apo. Sino ang nasa likod ni Don Dave? Danny. Si Danny. Aha. Ako ba? Anyway, Danny ata. sa panahon ni Abraham, iniligtas ng Diyos yung anak niya si Isa. Remember? Sapagkat nakita natin, God provided a lamb.
doon sa panahon na papatayin ni Abraham ang kanyang anak, God provided a substitute for Isaac. At then, palitan natin na mas malalim na issue. Noong naghandog ang magkapatid, si Abel at si Cain, natuwa ang Diyos sa ginawa ni Abel. Sapagkat ang handog ni Abel ay involves what? Blood. Kumuha siya ng pinakamainam sa kanyang mga alagang hayop. Bakit pinakamainam? Tingnan niyo ang point number 2, an unblemished animal. What does it mean? Without defect. Actually, yung male dyan, pointer yun eh. Parang kasama Okay, magagawa nyo na paraan yan. Mai-edit mo yan, ilagay mo yan dito sa gilid. Alright. So, without defect, ang pipiliin tupa, walang defect. Ano ibig sabihin nun? Pag maghahandog ng tupa, ang kaugalian doon po sa mga dadaling tupa, tatayo ang pare. Yung pare, tatayo siya. Tapos dadalan siya ng tupa. Yung tupa po ay kakayurin yung balat. Check lahat. Baka yung binibigay niyong panghandog ay may galis, pilay, baka bulag, baka may defecto. Wow! Sabi ng Patalastas, sa panahon natin ngayon, ipinakita si Susan Roses, bawal magkasakit, mahal magkasakit. Pero walang pili noon sa Old Testament na dapat ang Patalastas, kung meron sa Old Testament, napakasakit magkasakit, ang mahal, magkasala, napakamahal magkasala. Kasi ano tayo magkakasala, magbabayad kayo, bibili ng hayop. Binanggit yun sa Hebreo, na kung simula pa ng unang itatagan sa limutan, napakarami ng hayop ang ihahandog. Pero salamat sa Diyos, mayroong inihandog na nagpatigil ng lahat ng ibang handog. Alam natin niyo kung sino. Now, it must be unblemished, without defect. Ang tawag po natin doon ay spotless, maayos. So, ano hinahandog natin sa Panginoon? Kung aarap tayo sa Panginoon at nagre-require si Lord ng ating ibibigay dito. Don't you remember? Madalas sinasabi ni Pastor, when you come to the Lord in worship, meron pong bagay na inseparable. Sabi niya, inseparable. 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 Sabi ng inseparable, parang soul and spirit. Hindi na paghihiwalay si soul and spirit. Bagamat si soul may kahulugan, si spirit may kahulugan. Pero inseparable. Ano yung inseparable sa pagka nag-worship ka? Ang handog. And every time you worship the Lord, bring your handog. Naintindihan niya ko? It's always like that. So, kung magkakasala tayo, kalugtong na sa ating pagkakasala, ang malaking pagbabayaran natin at ang ibabayad natin ay humanap ng tupa, humanap ng kambing. Sa mga mahihirap, humanap ng kalapate. Napakamahal magkakasala. And the next thing is this, it must be male. Ang ihahandog ay dapat lalaki. Sana maintindihan natin ang kahulugan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus na siya'y tumayo in substitute for our behalf. Siyang tumayo para sa kapakanan natin. At ang pinili ng Diyos, si Kristo. A male, lalaking tupa. And then what's the next thing? Tingnan natin, makikita natin sa tupang iyon, ano yon?
don't break its bone. Sabi doon, huwag ninyong babaliin ang kanyang buto. Mga kapatid, mamaya, kikwento ko sa inyo ito. Bakit huwag daw babaliin ang buto? Then what's the next things? Its blood must be applied to us. Doon sa ating pag-aaral sa kasaysayan ng lumang tipan, yung daw dugo ay i-apply doon sa hamba. That's the Old Testament. Pero sa panahon natin ngayon, makinig kayo, saan in-apply ang dugo ni Kristo? In-apply ba ang dugo ni Kristo na ipinangpahid doon sa mga pintuan natin? Hindi. Ipinangpahid sa ating mga kaluluwa at sa ating espiritu. Nung naligtas tayo, nagkaroon tayo ng pahid ng dugo ng ating Panginoon. Amen. And tingnan natin ito. This speaks about God delivers. God delivers. Ng Diyos daw ay nagliligtas. Pwede bang makuha yung aking eyeglass? Sino ba? Andyan ba? Ang Diyos ay nagliligtas. Tingnan natin ang verse 5 to 11. Tingnan nyo nga. Sabi po rito, kailangan lalaki ang tupa o ang kambing, 1 taong gulang, walang kapintasan. Alagaan ito hanggang sa ika-4 ng buwan at sa kinagabihay, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan at kanilang inaalagaan hayop. Kukuha sila ng dugo nito, ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi rin iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata, at ang mga lamang loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangan sunugin kinaumagahan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyan at may hawak na tungkol. Magmadali kayo sa pagkain ito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. So, makikita po natin, ang point na ganito, nagpapakita ito ng kanyang plano ng pagliligtas. So, instruction, gagawin niyo ito. Kung hindi niyo ito gagawin, baka mapahaba kayo. So, gagawin natin ito because this is God's instruction. Well, marami mga bagay rin-remind ni Lord sa atin habang tayo nag-aaral ng kanyang mga salita. So, ayan na naman, nangangamba na naman ako. Pero hindi ako papayag na hindi ko tapusin yung pag-aaral natin ngayon. The next thing is this. Makikita natin yung verse 12 and 13. Tingnan natin ang Bible natin. Sabi ng 12 and 13. Sa gabi iyon, liliputin ko ang buong Ehipto at papatay ng lahat ang panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at palugusan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa saan? Ehipto. Ehipto. Ako si Yahweh. Alright? So, that's the, ang dalawang verses. May 13 ba tayo? Nabana ko na ba yung 13? Wala pa po. Sabi rito, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong titirhan. Lahat ng bahay na makita o may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsanang mangyayari sa inyo habang pinarugusahan ko ang buong Ehipto. Think about this. Merong parusa doon sa Ehipto. Pero merong
Anyway, nasaan ba ang lugar ng mga Israelites? Nabanggit ko na yan nakahapon no last Sunday na meron pong probinsya doon sa Egypt na ang tawag roon ay Goshen. Sa English, marahil ay Goshen. Pero doon na naroon ang mga Israelites. Meron dalawang bagay gusto ko muna i-share sa inyo. Nung dumating yung unang salot, ano yung unang salot? Alam natin? Nung pumula ang ilog Nile, ilog Nilo. So, pagkatapos yan, mula sa ilog na yon, umabot ko ng 7 days, yung pahirap na yung kanilang ilog ay hindi nila magagamit. May katambas po yun. Yung pong ilog nila ay may katumbas na Diyos-Diyosan. Na ang ibig sabihin, yung kapangyarihan ng inyong Diyos-Diyosan sa ilog na yan, na dinodiyos siya rin ang ilog ninyo, ay mas makapangyarihan ako sa inyong Diyos. And then what happened next? Mula sa mga ilog, naglabasan ng mga palaka. Ay, intindihan niyo ko? Pagbukas mo ng pintuan mo sa iyong kwarto, may palaka. Yung hihiga ka, pagdating mo doon sa iyong kumot, sa iyong unan, paano ka mahiga? May palaka. Lahat na puno yun. Sapagkat meron po silang Diyos-Diyosan na babae na ang mukha ay mukha ng palaka. But listen to this. Nung dumarating ang mga salot na ito, pati ang Diyos nila na, sino ang Diyos nila na araw? Sino yung God of deity nila na araw? Si Ra, di ba? Naalala nyo? Binanggit ko sa inyo, pangalan ay Ra. Nagkaroon din ng kadiliman na napahiya ang Diyos nila na si Ra. Nagkaroon ng tuto, nagkaroon ng pagsulan ng tubig na bumuo. Ano yung tubig na bumuo? Yelo, di ba? Mga Israelita, pagdating doon sa ikasampu, iba sinabi ni God, pagdating sa ikasampu, sabi niya, maglalagay kayo ng dugo ng kordero sa inyong mga hamba. Doon unang salot, meron ba nun? Pangalawa, hanggang siyang wala. Pero yung panghuli, yung pangsampu, meron. And listen, every time, are you listening? Every time, nagdarating ang salot, sasabihin ng Parao, lumayas na kayo, galitin niyo ang inyong mga gamit. Pero pagtagal-tagal, magbasa kayo ng Bible. Nakalagay sa Bible, letra po letra, and God hardened the heart of Pharaoh. Ibig sabihin, pinatigas ng Diyos ang puso ng Parao. Teka muna. Ang Diyos pala ang may gusto. Well, madali lang naman maintindihan yun eh. Kahit na pangit ang nangyayari, ang ibig sabihin, alam nga lang ninyo yung perfect will saka permissive will. Well, pinahihintulutan niya ng Diyos ang isip niya na ito. Na ang Israel ay matutong tumilala na ang grasya ay hindi nanggagaling sa pagpapakawala ng panahon. Ang grasya ay nanggagaling sa Diyos. Amen. That's the point. Napilan natin to. Ito lamang yung pangyayari ng salot na ito na mas matindi at nakakatakot sapagkat mamamatay ang lahat ng panganay. Kung panganay ka, kahit na may anak ka na, at panganay, 7 anak mo pero may panganay ka, patay kang panganay ka, patay din ang panganay mong anak. At kung may mga hayop kayo, at yung hayop niya hindi naman siya panganay, pero nanganak lahat ng panganay na buhay pa, kahit kalabaw pa yan, aso, pusa, kung may alaga di kayo kuneho at daga, patay din sila. At isang araw, nangyari ang instruction ni God, ito ang inyong gagawin. Kuha kayo ng tupa. Kung wala, kuha kayo ng papel. At ang sabi ng Biblia,
bawat isa ay kukuha. Sa kanyang pamilya ay kukuha. Think about this. Tingnan natin to. Tingnan natin pag-aaral. This chapter typifies what? The next. Alright? This chapter typifies the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Listen. Pakinggan niyo ang next. Mamaya pupunta na tayo sa mga pointers. Sabi ni Yahweh, itong i-observe ninyo ngayon na magpapatay kayo ng tupa, gagawin ninyo ito sa lahat ng panahon ng inyong sanulahi. Alright? Pero pagdating kay Jesus, ano sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, this is my body. This is my blood. Hindi niya sinabi, do this at all times. Kasi sabi niya, do this in memory of me. Kaya aalalahanin pa kay Jesus Christ? Meron. Ano ang aalalahanin kay Jesus Christ? Ang kanyang ministeryo, ang kanyang pagkapako sa cross, pagkamatay, at muling pagkabuhay. So meron tayo nun. Tingnan natin ang ilang mga bagay. Kanina nakatukoy kapag sinabi kong it typifies Jesus Christ. Sino ang kordero? Wala pa yan sa aking outline, hindi ko po nalagay yan. Pero tingnan niyo sabi ng Bible sa John 1:29. Tingnan niyo nga Bible niyo kung tama, kasi sa ibang salin, parang nandun sa 1:30. Ano sabi ng John 1:29? John 1:29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, kayong lahat, ready, begin. Tingnan ninyo siya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Nahinto. Ulitin ko ha. Sabi rito, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, kayo po, Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ayan, nabuo. Kanina nawala eh. Isang pasa lang, 2 word lang, nawala lahat. Parang lahat naapektuhan na nagulat ako. So, nakita kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Well, ano ang kaibahan ito sa Old Testament at sa panahon natin, ng panahon ng Bagong Tipan? Ang totoo niyan, gusto kong maintindihan natin. Yung kordero ng Diyos na pinapatay sa lumang tipan ay magiging paulit-ulit na paalala. Paulit-ulit. Pero pagdating ni Jesus Christ, natapos ko lahat. Wala na kong papatayin kordero. Salamat sa Diyos sapagkat hindi na mahirap, listen, sa mga mananampalataya, hindi na mahirap na kapag tayo ay nahuhulog sa pagkakamali, ay naghahanap pa tayo ng tupa. Kawawa ka kung wala kang pambili ng tupa o pambili ng campaign. Si Jesus ay sapat na. Narito ang kordero ng Diyos. Listen, sa lumatipan, tingnan niyo ako sandali. Sa lumatipan, ito lahat ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ng kordero, ang ating mga kasalanan ay tatakpan. Naintindihan niyo ako? Lahat ng ating kasalanan ay tatakpan sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Listen, everybody listen. Sa bagong tipan, pagdating ni Jesus, ang lahat ng ating mga karumihan, ang mga pagkakasala, pati pagkakasala ng lumang tipan, listen. Ito yung ating mga kasalanan. Pagdating ni Kristo, hindi po yung tatakpan. Sabi ng Biblia, ito ang kordero ng Diyos. Hindi nagtatakip ng kasalanan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. Alright, maintindihan natin na ang ating Panginoon, siya ang kordero. Number 1,
Tingnan natin sa ating pag-aaral. Pakilagay nga po number 1, ate. Nakalagay po rito. Number 1. Every person, every household must have what? Their own Nakalagay land. dyan. Every person, household had to have their own land. Bawat daw mga tao, bawat sino man, dapat meron siyang sariling kordero. Ano ang ibig sabihin nito na meron tayong kordero sa bawat isa? Parang may kulang dyan. Wala na yan. Paano na wala? Paano naging kulang? Nakalagay rito sa ating every person, household had to have their own land. Every person, eight of it. In like manner, each person must, Repent of their own sins and trust Jesus and personally. trust Jesus personally. Kung ang lahat ay dapat may dalang kordero, ano sa panahon naman natin ngayon? Hindi po tayo maghahanap ng kordero. Listen, bawat isa sa atin ay dapat magkaroon ng tagapagligtas. At ang kailangan natin tagapagligtas, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Alright, magkaintindihan tayo sa lumang tipan may pinapatay na kordero, dito sa bagong tipan may kordero na pinatay na pang sa krus, tumubos sa atin. Kung kailangan ng bawat pamilya para maligtas, hindi sila maparusahan, si Jesus ang kailangan natin sa panahon natin ngayon para hindi tayo maparusahan. Mahirap pa maintindihan? Hindi mahirap. So we need Jesus. This is speak about our salvation. Number 2. Tingnan natin number 2. The blood of the Lamb was, The blood of the Lamb was to be displayed publicly on the door spots of the houses. Ano ito? As a reminder ng ating pananampalataya at ng ating pagsunod sa Panginoon. Dapat makita si Jesus sa ating mga buhay. Kung ang dugo na ipinahid ay kinakailangan tingnan ng Ama para pagdating ng anghel na mamumuksa, makikita nila ang dugong yan, dadaan lang po yun. Itong anghel na mamumuksa na ito ay hindi lamang po actually binanggit ito dito eh. Alam niyo ba may alam akong mga talata na itong anghel na mamumuksa dadaan, pero hindi lamang po sa panahon ng Passover nangyari yan. Meron pa po akong ibang alam na yan po ay ginamit ni ng Panginoon para doon sa mga suwain. Mga kapatid, wala po ito sa ating topic. Wala po sa ating pag-aaral. But listen, everybody listen. Kinakailangan natin ng obedient heart. Dahil kung tayo mga suwain, pwede rin tayo daanan ng anghel na mamumuksa. Halimbawa, 1 Corinthians chapter 10. Tingnan niyo ba yun? Verse 10. 1 Corinthians 10:10. Pwede po ba sabay-sabay natin basahin? Ready? Handa na kayo? Nakita niyo na? Unang Korinto, Gis. Ready? Begin. Huwag din tulad kaya nakita niyo? Anghel na mamumuksa. Well, ang malaking may disobedient ay si Pero, si Parao. Sa kanya
Diyos, mamamatay sila maraming damay. Sa bagong tipan, meron din. Nangyayari ito sa mga ayaw sumunod. Maniwala kayo, marami na napapahamak sa mga ayaw sumunod. Maraming mga napapahamak sa mga ayaw magpadisiplina. Tuloy natin ating pag-aaral. So, nakalagay rin doon ay dapat ito nakikita sa ating mga tour spots. For what? Each person must, it must be a reminder of faith and obedience. Ito ay paalala ng ating pananampalataya, pagsunod. So, kung hindi ka susunod, ang katubasan, hindi mo pagsunod, pagre-reklamo, pag-agal. Kaya, yung mga pagre-reklamo at pag-agal may katapat na kaparusahan. Sana hindi humantong sa pagkapuksa. Lord, salamat po, tinuturuan niyo kami. Lord, salamat po, sinasaway niyo kami. Hindi mo kami pinupuksa. Ang daming biyaya sa atin, Ang daming biyaya sa buhay mga mananampalataya. Thank God sa buhay ni Ate Uwa. Alam namin lahat. Kami sa paligid niya, alam namin lahat yung dinadala niya. Pero yung kanyang self-control, marunong siya nun. Yung kanyang self-control, yung kanyang kapayapaan sa puso niya. Naniniwala ko dun kung sinabi niya na hindi naman siya nagsasabi at kay God siya nagsasabi. So minsan may mga tanong tayo. Minsan pupunta tayo sa aklat ng Habakuk. Magtatanong tayo. Tingnan nyo nga sandali, Habakuk, may mga tanong doon. Alam niyo ba Habakuk kung nasaan? Bago mag-Genesis sa Habakuk, tingnan niyo ba doon niya? Tingnan niya. Okay? Habakuk, sabi rito, O Yahweh, verse 2. Habakuk, chapter 1, verse 2. O Yahweh, kapag kailan ako hihingi ng tulong sa iyo, bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan. And then, next verse, chapter 1, verse 3. Bakit puro naguluhan ang kasamaan ang pinapakita mo sa akin? Sa magkapit-kapitay, nagaganap ang pagkabawasan at ang karahasan, naganap ang karahasan at ang labanan. Ewan ko, kung may ilan ng mga tao dito nagtatanong kay Lord kapag ang feeling ay ang daming injustices sa ating Lord. Bakit ang dami namang mawawala na magulang? Bakit ako pa ang nawalan? Bakit marami namang pwedeng salbahian? Bakit ako pa ang sinasalbahe? Magtatanong tayo na nakikita natin mga injustices. Pasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang habag. Maraming nangyayari. Nakagaya niyan. It takes 10 plagues bago nakalaya ang Israel. May ginagawa pala ang Diyos. Hindi natin nakikita. May ginagawa pala ang Diyos. Yun pala, nag-aahanda pala ang Diyos na kapag aalis ka na, hinanda ni God na yung mga nangyayaring salot, lalo na yung pinaka-major na salot, yung huling-huli, magkakaroon ngayon ng malaking takot na ang mga Egyptian. Are you listening? At tatabihan tayo, umalis na kayo! Umalis na kayo! Bagutin niyo na mga gamit, alis na kayo. Tingnan niyo. Yung paguli, ialis na sila. Kakapot sila sa mga hindi naman nila kanito. Listen. Tapo, aalis na kami. Kaya, pagpunta namin doon, wala po kami pambili ng hamburger pag nandun na kami. Wala po kami pambili ng French fries. Makinig kayo. Sabi ng Bible, yung mga kapitbahay nila, listen, binigyan sila ng mga ginto, ng mga bilak. Listen, natakot na sa kanila ang mga Egyptian na, nagbabasa pa kayo ng Bible? Say amen. Sabi ng Bible,
Para bagang ang mga Egyptian, paglabas nila ng Israel, naniba sa kayamanan. Nakikinig ba kayo? Kaya hindi nakapagtataka. Mas malaki pa dito na baka. Hindi naman pagtataka, mas malaki pa dyan. Hinulmahan nila. Alam niyo kung ano yung pinaghulma nila? Sabi ni Agon, akin na lahat ng inyong mga hikaw, lahat witness na pinagagawa tayo ng Diyos Diyosan. Are you listening? Yes. Naintindihan niyo ako? Ipagkakay mo na Biblia niyo? Amen. Ano yung pinagawa? Ginto. Dami nilang Biblia. Think about the malaking population, aalis. May kayamanan.